Ano mga Scholar, welcome back again sa aking YouTube channel. So for today's video nga po, ibabahagi ko sa inyo paano nga ba maging eligible Maya Easy Credit and then Maya Personal Loan. So dito papakita ko po sa inyo kung paano nga ba maging eligible para naman habang ginagamit natin yung features and services nito ni Maya ay magkaroon na rin po tayo ng chance at mapaghandaan na rin natin kung ano ba yung requirements niya dito para maka-approve ka or para maging eligible na ma-approve sa kanila pong borrowing services dito. Bago yan, kung bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, please consider to subscribe na muna and click mo na rin po ang bell button dyan para naman lagi kang notified sa mga next uploads ko dito sa aking channel. So after nga po natin gumawa ng account dito or mag-register kay Maya, subukan na natin i-open yung ginawa nating account dito kay Maya. So click lang po natin yan. Ito yung bubungad sa inyo. So kailangan nyo ditong mag-login using your password. So kailangan tandaan nyo at huwag nyong kakalimutan kung ano yung password ginamit nyo dito dahil yun na po yung gagamitin nyo in times po na mag-open po kayo ng account dito. Login lamang po. So, makikita nyo, ito na po yung pinaka-dashboard po ng ginawa nating account dito kay Maya. So, zero balance pa lang po siya since kakagawa lang po natin. And then, dito makikita nyo po yung video ni Maya. So, ayan, may bank transfer sila, may card, savings, stocks, load, bills, crypto, and click natin itong more. And services nila is cash in, send money, bank transfer, request money, pay with QR. And then, meron din silang secure banking. Like easy credit card, savings, personal goals, personal loans, and time deposits. So, meron din po silang grow my money via crypto funds and stocks. And then, meron po silang earn rewards via deals, merchant rewards, missions, and vouchers, and do more. So, ayun, so scroll down nyo lang po yan, pag-aralan nyo or tingnan nyo na rin kung ano bang meron dito kay Maya para naman in times na gamitin nyo ito ay ma-enjoy nyo rin po yung mga services and features niya po dito. Ang tanong nga po is, saan nga ba or paano ba mag-cash in dito kay Maya? Since yun din po yung tinatanong ko sa sarili ko, kung saan nga ba pwedeng mag-cash in para pumasok doon sa wallet ng iyo pong Maya account. So, ayun, so click natin itong cash in para makita natin. So, dito nga po, meron silang popular method. So, pwedeng mag-cash in via Maya Savings, Maya Center Bank account, debit or credit card. And then ang mga partners po nila na maaring gamitin mo para makapag-cash in or makapag-transfer ng money. So, via BPI, BDO, Union Bank, China Bank, RCBC Online Banking, BSP Coin Deposit, Maya Center, Telepreneur, Ankel dyan. So, ayun, so ang dami. So, scroll down nyo po yan dyan. So, makikita nyo po yan. Kayo na rin po ang mamili kung saan nyo gustong mag-cash in or saan nyo pwedeng gamitin si Maya. So, ayan. So, ang dami po nila ditong bank partner merchants. Check din natin itong Maya Savings. Pwede rin po kayo ditong gumawa ng savings account kay Maya. So, click nyo lamang po itong savings. So, ayan. So, dito nga po nakagawa na rin po ako dito ng savings account. So, meron lamang po kayo dyan ng fill upan ng iba pong information na hiningi dito ni Maya. And so, nakagawa na nga rin po ako dito ng savings account. So, zero balance pa lang po siya dahil kagagawa ko nga lang din. And then dito, so, kailangan mo lang dito mag-deposit and then mag-transfer. So, and then dito naman kay credit. So, pwede ka rin po dito mag-apply. So, Maya Easy Credit. So, kailangan mo ng extra budget. So, get up to 30,000 in seconds with Maya Easy Credit. So, bago ka magkaroon ng credit approval dito, so, magno-notify pala ito si Maya bago ka maging eligible na gumamit ng service nila as credit. So, dito nakalagay niya, credit approval is based on your eligibility. So, click natin itong apply now. Get the funds you need with Maya Easy Credit. So, up to 30,000 in seconds. So, pay with credit in store and online. So, pay your bills on time, transfer to your wallet, and get load gaming, pins, and more. So, click natin itong apply now para makita lang natin. Continue lang natin. So, basahin lang po ninyo itong privacy notice and click lang itong continue.
So, ito nga po yung bubungad sa kapag hindi pa kayo eligible na gumamit ng kanila pong credits. Maya Easy Credit isn't ready for you yet. So, to improve your chances of getting Maya Easy Credit, keep using Maya to pay your bills or pay via QR or card at our partner merchants. So, put me in the wait list. So, nakalagay niya, we'll let you know when Maya Easy Credit is ready for you or apply again after 60 days. So, hindi pa pala tayo dito eligible na gumamit ng kanila pong credit. So, kailangan daw pala is kailangan mong gamitin ito si Maya account mo sa pagbabayad mo ng mga bills using your QR code, QR or card sa pagbabayad mo sa mga merchants po nila para maging eligible dito. So, click natin itong Got It. So, check din natin itong loans, kung paano nga ba makapag-apply dito. So, ayun na nga po, about naman dito kay loan. So, pwede dito mangutang as personal loan. So, dito nga po, borrow up to 250,000 instantly. So, fund your next big life move and pay in monthly installments with Maya Personal Loans. So, sabi nga daw dito, loan approval is based on your eligibility. So, click natin ito para lang makita natin yung mga basihan nila kung paano makapag-apply dito. Nakalagay niya, fund your big life moves instantly. So, get a loan of up to 250,000. So, low monthly add-on rates, flexible monthly payments, get your loan in an instant, and easy loan management. So, click natin itong apply now. And dito meron din po silang data privacy. So, basta-basahin nyo lamang po para po magkaroon kayo ng idea, and then click nyo lamang po itong continue. And so, ito nga rin yung nakalagay, thank you for your interest in Maya Personal Loan. So, dito nakalagay niya, you are currently not eligible for Maya Personal Loan. So, keep using Maya and we'll let you know when you can apply again. So, ayan. Click natin itong Got It. So, ito nga po mga lalabs ko, sinasabi po natin dito na parang same as lang din po siya ni GCash na hindi ka makakapaghiram ng pera dito until na hindi mo gamitin yung mga paid and services niya dito, like po yung cash in, send money, savings, and gamitin mo ito sa pagbabayad mo ng mga bills, and including po yung mga bayarin mo or nagbabayad ka or namimili ka sa mga partner merchants nila na ang gagamitin mo ay yung QR code nila para maging eligible sa kanila pong credit and personal loan. So, ayun, so kailangan yung gamitin yung cash in, yung send money and bank transfer, request money and pay with QR. So, kailangan mo na munang para maging eligible ka na ma-approve sa mga borrowing service po nila, like po sa credit, and para din po ma-approve kayo sa personal loan. So, ayun na po muna mga lalabs ko about dito kay Maya or Pay Maya, kung anong meron dito, and then paano ba ito gamitin, and then ano ba yung mga features and service niya dito na pwede nating magamit in everyday transactions po natin. So, thank you for tuning in for now. Marami pong salamat. God bless. Bye-bye.